talunin. Unang harang, may taas na 3 feet. Pangalawa, may taas na 4 feet. Pangatlo, 5 feet at panghuli, 6 feet at kung sinong mauunang makarating doon na nagtagumpay matalon ang huling harang, makakarating sa finish line at siya ang panalo. Dahil nasa malayo na si Venk, walang ideya mga to na ang last na harang ay may taas na 6 feet para sa kanya. Sisiw lamang ito. Inirelax naman ni Alrhea ang sarili at pinakalma ang sarili dahil dapat nakafocus siya. Samantalang si Venk kumakaway-kaway sa kanyang mga fans na nagtitilian habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Umayos silang lahat na magsalita ang MC. Sabay-sabay na bumilang ang mga bantay at sabay-sabay din na tinaas ang plug ng ibig sabihin, go! Kampanteng pinatakbo ni Alrhea ang kabayo, nasa kanya. Nauna si Venk sa kanya pero hindi niya yun alintana. Napangisi si Venk ng walang kahirap-hirap na tanong ng unang harang. Kasunod si Alrhea na parang baliwala lamang sa harang na iyon. Sa pangalawang harang, mayroon mga natanggal na mga manlalaro dahil nabuwal ng mga itong iba at di napatalon ang kabayo. Sigawan pa rin ng mga fans ni Venk at siguradong sigurado ang mga to, mananalo ang kanilang bet. Samantala, kampante lang sina Diana, Angel at Joanna na nanonood ng laban na kuminsan na ikukumpas pa ni Diana ang kanyang paa at nagpipigil hininga naman si Joanna at Angel sa pagtalo ni Alrhea sa pangalawang harang. Naparunok si Venk na makitang ikatlo. Ginawa niyang lahat para mapatalon ang kabayo at nagtagumpay siya. Si Alrhea naman malayo pa lang pinakukuha na ng buwelo ang kabayo para walang hirap na yung matalon at tagumpay rin. Parang tumigil ang pag-ikot sa mundo ng arena na yon nang dalawa lang sa manlalaro ang natira, si number 23 at 22 na walang iba kundi si Alrhea at Venk. Sumuko ang mga kalaban dahil hindi kayang tumalon. May ilang sumubok pero di nagtagumpay na naging sanhin ng pagkakahulog. Malapit na sila sa huling harang. Tahimik ang lahat ng nanonood. Pigiliningang hinintay sinong magwawagi. Kung kanina'y kampante ang tatlong magkakaibigan habang nanonood, ngayon sila nang kinakabahan. Naparunok si Venk kung sa pangatlong harang, nakatsamba siya, baka sa pang-apat hindi na. Malayo pa lang inihanda na ni Alrhea ang sunod na pagtalon. Kampante dahil kung sa bako nila sa hasyenda, napapatalon niya si Delilah, ano na lang kaya ito? Unang pinatalon ni Venk ang sakay ng kabayo, pero nabangga lamang ito dahil kinulang sa buwelo. Hindi bihasa nagpapatakbo. Napangisi si Alrhea ng walang kahirap-hirap. Natalon niya ang harang at nagtungo sa finish line para kunin ang red plug. Nagtatalon sa tuwa ang tatlo sa pagkapanalo ni Alrhea na nakakuha ng pansin nila Mandy. Toast bitch, natuwa pang natalo si Venk. Gigil na sabi ni Mandy. Pagkakuha ni Alrhea sa plug, binuwelta niyang kabayo. Pinatalon muli ito ng 3 beses. Kumbaga para nag-exhibition sa matatas na harang na yun. Luwa ang mata ng mga taong nanonood. Kinukunan ng video mula umpisa ng laban at maraming gustong manguha kay Alrhea para ilaban sa mga sunod na kompetisyon. Even international racing. Tulala naman si Venk na nakatayo sa tabi ng kabayo. Pinanood ang kalabang papalapit sa kanya. Tinanggal ni Alrhea ang nasa ulo at galit na tumingin kay Venk. Yan ba ang gusto mo? Puro yabang lang pala ang kaya ninyo eh. By the way, I am Alrhea Alarcon. Halatang di mo binasa invitation card ng kasal ng pinsan mo, kaya di mo alam pangalan na nakapartner mo. Ani Alrhea kay Venk na hindi makapaniwala. Di pa rin magkamayaw ang mga tao. Shock naman sila Mandy na makilala kung sinong sakay ng kabayo na tumalo kay Venk. Na makalapit si Alrhea sa kanila, bumaba ito ng kabayo at may dinukot sa bulsa. Sinampal ni Alrhea ang 100 sa mukha ni Mandy na ngayon tulala pa rin dahil hindi akalain ni si Alrhea pala makakatalo kay Venk. Gusto kong ibalik ang 100 pisong binayad mo sa mangga at bayabas na pinitas mo. Buti hindi ka nabulunan sa nakaw ng kain nyo. Ano, gulat kayo? Ako lang ang may tanim ng bonsai na pinakailaman nyo. I am Alrhea Alarcon. Para sabihin ko hindi kami tumatanggap ng pera, lalo kung galing sa inyo dahil kaya kayong doblehin. Name your price, baka kaya rin kitang bilhin. Galit na sabi nito kay Mandy, sabay hagi sa 100 piso matapos isampal kanina. Di nakapagsalita si Mandy at mga kasama nito. Tulad ng reaksyon ni Venk na shock at di makapaniwala sa revelasyon na nasa kanilang harapan. Isang masakit na katotohanan. Nang makalapit ng tuluyan sina Joanna kay Alrhea, inaya na niya ang mga to. Let's go girls, we need to celebrate. Now I'm very happy dahil nakabawi na ako.
Anito at inakay sila palabas. Saka lang niya kukunin ang prize niya kapag lumamig ng kanyang ulo. Walang ibig magsalita sa grupo ni Mandy at para namang gustong maiyak ni Venk. Sa unang pagkakataon ngayon lang siya napahiya ng sobra. Sa SM Pampanga sila nakarating. Girls, ilibre ko kayo ha, kaya kainin natin ngayon lahat ng gusto natin. Wika ni Alrhea ang gumaan ng pakiramdam. Siya nga pala, birthday ko bukas kaso nakakatampo sila mommy. Pati si dad di nila naalalang birthday ko na. Ani Alrhea. Ano kaya kung kami na lang manlibre sa'yo? Kaso, sa turo-turo lang dun oh. May banana cue sa labas, kahit ilan kainin mo, babayaran namin. Birthday gift namin sa'yo. Tumatawang sabi ni Joanna. Ang sasama ninyo ha? Napagod ako tas yun lang papakain ninyo? Reklamo ni Alrhea. Isama mo pa ang palamig, buko juice or palamig sa sago. Ngising dugtong naman ni Angel. Binatukan ni Diana ang dalawa. Mag-o-offer na lang, kulang pa. Meron din isaw sa labas, isama mo na rin ang balot. Ako ang sagot, ani Diana. Yun lang pala eh, mambabato ka pa? Angal lang dalawa. Napahagalpak ng tawa si Alrhea. Kung kahapon para siyang lantang gulay ngayon, daig pa niyang nilagyan ng fertilizer sa sobrang saya dahil sa mga kaibigan at sa pakakaganti sa mga kaaway. Uy girl, birthday ng pinsan ko ha, attend naman tayo. May costume party at provide nilang damit, andito na sa amin. Ani Diana. Malungkot naman si Alrhea dahil di siya nalalang batiin ng pamilya. Sige, attend tayo. Ano bang oras ang party? Tanong ni Alrhea. Mami yung 6 p.m. daw eh. 5 p.m. na kaya maganda na tayo. Saktong alas 6 nang tawagan siya ng kanyang Tito Ryan. Pinasusundo ka ng lola mo, maibibigay daw sa'yo. And happy birthday, my niece. Ani Ryan. Napaluha si Alrhea. Buti pang lola at tito niya naalala ng birthday niya. Samantalang ang mga magulang at Tito Randy niya nakalimutan na. Salamat tito, kaya lang, pakisabi kay lola bukas na lang dahil may dadaluhan kaming party. No worries, my niece. Ihahatid ko kayo sa parting pupuntahan ninyo. Basta gusto kong makita ng lola Elena mo. Ani Ryan. Okay, sige. Nandito kami sa Pampanga, tito. Kung chopper ang sasakyan, wala pang kalahating oras, nandyan na tayo. Nag-apira naman ng tatlo at tuwang-tuwa. Oh, ba't kanya namang reaksyon ninyo? Siyempre, makakasakay ulit kami ng chopper. Sagot ni Angel. Di nagtagal, dumating si Ryan sakay ng chopper. Oh, ito. Mukhang may kasalanan kay yatang pupuntahan na. Bakit naka-formal attire ka? Puna ni Alrhea. Ngumiti lang si Ryan at pinalipad ng chopper. Malapit na sila sa asyenda na mapansin ni Alrhea. Maraming sasakyan papunta sa loob. At nang makalapit, tumambad sa kanya ang napakagandang tanawin na naging sanhi ng pag-iyak niya. Ang daya-daya niyo. Kala ko niyo naaalala. Pwede ba naman yon? Ikaw ang kauna-unahang apo ng Gregorio at Alarcon, kaya't espesyal tong araw na to. Ani Ryan at lumanding sila di kalayuan, na tama lang para hindi malipad ang mga lobo at rosas na naging palamuti ng garden. Iyon ang lagyan ng palamuti dahil yun ang lugar na espesyal sa kanya. Pagpasok pa lang ni Alrhea, tumambad na sa kanya ang napakalaking screen kung saan pinapalabas ang video ng baby pa lamang siya hanggang sa paglaki at sa kasalukuyan. Mga video at larawan na hindi niya na matandaan. Lumuluha naman si Rafaela, sinalubong ang anak. Happy birthday anak ko, dalagang-dalaga ka na. Dad, akala ko nasa laot ka pa. Lumuluhang tanong nito nung yakapin siya ni Rafi. Pwede ba akong mawala sa espesyal na araw ng anak ko? Ani Rafi, sumunod si Zira na napakaganda sa suot na damit. May buhat na isang figurine na isang puting kabayo. Happy birthday ate, this is for you. Anito sabay abot ng regalo. Wow, ang ganda! Salamat bunso! Nilibot ni Alrhea ang paningin. May mga dalagang nakaupo sa kabilang. Sila Diana, Joanna, Angel, Marble, Lynette, Let. Nandun din si Dylan nakaupo dahil ayaw din pahuli sa 18 candles kahit buntis. Si RB, Christine, ang ate Jonya, buntis din. At iba pang mga pinsa nagaganap sa kotilyon. May mga guest din silang anak ng mga kabesnes ng kanyang lolo Ralph. First dance ni Alrhea ang kanyang Tito Randy. I hate you tito, ang daya-daya mo. Ani Alrhea at niyakap ang kanyang paboritong tito. Magtatampo ka pa ba sa akin kung sasabihin ko, may regalo kong kabayo at from Brazil pa yon? Sagot ng isa. Talaga tito, gusto kong makita. Ops, bukas na. Ani Randy sumunod ng kanyang lolo sa tuhod na si Jerry, ang ama ng lolo niyang si Ralph.
na kahit hirap maglakad, pinilit pa rin dahil gustong maisayaw ang kanyang apo sa tuhod. Happy birthday, apo! May surprise gift ako sa iyo. Di na mapatid ang luha ni Aldrea sa sobrang saya. Sumunod ang lolo Ralph niya. Happy birthday, apo! Anito habang sinasayaw ang mga apo. Ang sports car mo nasa garahe na. Anito at niyakap ang apo. Gusto na tumalon sa tuwa ni Aldrea. God, hindi niya ina-expect na mangyayari yon. Matapos siyang isayaw ng mga tito niya, humalili naman ang kanyang ama. Happy birthday, anak. Sayang wala kang hilig sa barko. May ipapamana sana ako sa'yo. Biro ni Rafi sa anak. Dad, alam ko kung kanino mapupunta yon, ani Aldrea. Siyempre, walang iba kung hindi kay Zira dahil simula ng bata pa ito ay hilig na nitong i-drawing ang iba't ibang klase ng barko. Yeah, ani Rafi na nalohalaan ang nasa isip ng anak. Sabihin mo sa akin kung ano bang regalo ang gusto mo, ani Rafi. Pag-iisipan ko muna, Dad. Sagot ni Aldrea na nakangisi. Natapos ang kotelyo na pinangunahan nila Diana, Joanna at pati si Len dumalo. Sayang nga lang di makakaabot sina Arlene, Frill at Dylan na kanyang mga kababata at di nagpahuli ang mga buntis kapartner ang kanilang mga asawa. Samantalang sina Diana ay mga hindi nila kilalang anak ng kaibigan ng pamilya Alarcon. Masayang kumakain ng sabay-sabay ang pamilya Alarcon na magsalita si Aldrea. Wow, grabe! Ang saya-saya ko po. Di matatawarang sayang nararamdaman ko ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa mga regalo, na wow talaga. Salamat. Chopper na lang kulang baka may gusto pang magbigay. Ani Aldrea na tumatawa. Pagganap ka ng piloto, ibibigay ko ang iyong kahilingan. Sagot naman ng lolo Ralph niya. Napa, ang lahat sa narinig. Dad, that's so unfair. Noon ako halos isumpa niya ni Mama sa pagpipiloto. Kundi kay Lolo Jerry, hindi ako piloto ngayon. Tapos sa apo niyo, binibigay ninyong lahat? Nagtawanan lahat na nakakarinig. Inagaw pansin ni Diana ang masayang moment ni Aldrea dahil may nagpapabigay na nakabalot na box at nakasulat ang Lord G, logo ng Heart Romances sa box. Excited na binuksan yon at di nga siya nagkamali. Ang Heart Romances t-shirt na may signature ng dalawang writer online na sina Reina Rose at Lord Rai. Minsan kasi, napadaan sa newsfeed niya ang story ng Heart Romances na sinusulat ni Lord G at Reina Rose. Kaya humiling siya na sana'y meron siyang t-shirt at sa likod ng t-shirt nakatatak ang pangalan ng Addict Queen. Di niya akalaing mapapadalan siya ng t-shirt. Wala siya nang mahihiling pa sa araw na yon, kasama ng kaibigan at pamilya niya. Samantala, Venk, ano ba? Bumangon ka na nga, iho. Di ka pa kumakain mula kahapon. Nag-aalalang sabi ng ama nito. Nagtalokbong lang si Venk at di pinansin ng ama dahil di pa siya nakaka-recover sa pagkapahiya kahapon. Gusto niyang humingi ng sorry kay Aldrea, ngunit di niya alam kung papaano. Masayang natapos ang karawan ni Aldrea. Late man dumating ang mga kababata niyang si Arlene, Frill at Dylan, masaya na rin siya dahil kahit papaano nakadalo ang mga ito. Makfa. Halos mahawi ang mga estudyante sa daraanan nang dumating sina Aldrea sakay ng sports car. Sa isang iglap, umuugong na ang kanyang pangalan sa academy. Halos di naman maihakbang ni Mandy ang mga paa papasok sa academy sa pagkapahiya at panliliit sa sarili. Miss Aldrea, pwede ka ba naming ma-interview? Tanong ng reporter na kanina pa naghihintay sa pagpasok niya. I'm sorry, hindi po pwede. Sagot ni Aldrea tinakpan ng mukha sa takot na mapanood ng ina o ama na sumali siya sa karera. Kung hindi, tiklo siya. Please, ayoko ng camera. Angil ni Aldrea tumakbo papasok sa loob ng classroom. Panghihinayang ang naramdaman ng reporter dahil maganda sanang scoop yun na isusulat niya dahil siya mismo nakasaksi sa husay ng pangangabayo ni Aldrea. May mga politiko na nakapanood sa karera at gusto rin makausap ang dalaga at mahawakan at nangangarap maisali nila to sa national racing ng mga kabayo. Nagtataka naman ang mga estudyante kung ba't ayaw humarap sa media ni Aldrea. Ang iba'y nakuha pang mag-ayos para maging maganda sa harap ng kamera. Di ba kayo yung kasama ng mahigpit na nakatunggali ng nanalo sa karera at nakita ko lumapit siya sa inyo? May makukuha ba akong info sa inyo tungkol sa nanalo? Baling ng reporter kay Mandy. I'm sorry, we don't know that girl. Tungkol naman sa kaibigan naming natalo actually, masama lang pakiramdam nun kaya natalo siya sa laban. Pagsasinungaling ni Mandy para mapagtakpan ng konti ang kahihiyan. Ang di nito alam lalo lamang nitong nilulubog ang sarili. Really?
Sa galing niyang mga bayo, ayon sa pagsasiyasat ng isang expert, may potensyal ang batang yun. Ika ng reporter. Gano'n naman pala eh. Mukhang mas may alam pa kayo kasi sa amin, tas kami ang tatanungin mo? Pasupladang sagot ni Mandy at nainis na iniwan ng reporter. Bastos na batang tuwa. Ika na lamang nito. Samantala, Congressman, ito po ang information tungkol sa bata na pinaiimbestigahan ninyo. Sa palagay ko po'y mahihirapan tayo. Ika ng detective. Binuklat ng congressman na nasa loob ng folder. Sumambulat sa kanya ang info ng mga larawan ni Alrea. She is the first granddaughter of Gregorio and Alarcon family, the most richest family in Nueva Ecija and one of the top richest in the country. Ang mga Gregorio na may international business at ganon din ang Alarcon? Shit. Paano natin ngayon makukumbinsi ang pamilya ng batang to na ilalaban natin sa August? Siguradong bilyones na magiging pustahan sa national racing dahil iba't ibang bansa ang kasali sa kompetisyong ito? Nanlulumong sabi ng congressman. Yung mahigpit na nakatunggali niya, nakausap mo na ba ang pamilya? Ang sabi ni Mr. Jerlon, hindi daw niya panghihimasukan ang kagustuhan ng anak. Nasa anak daw ang desisyon. Sagot naman ng huli. Kung ganoon itong babae lang kailangan pagtrabahuhan nating mabuti. Dahil nakikita ko mas magaling pa siya kay Mikey Kawangko. Anito na hopeless tumingin sa larawan ni Alrea. Paano nila yon masusuhulan kung mas mayaman pa sa kanila ang pamilya ng bata? Unless talagang gusto ng batang lumahok sa kompetisyon. Hindi rin nila po pwedeng daanin sa dahas kung hindi sa kahungkagan sila babagsak. Oh dear, maaati mo bang kumain na galing sa nakaw ang kinakain mo? Parinig ni Joanna, nakausap nito sila ang Angel. Napalingon si Diana. Alam nitong may pinatatamaan ng kaibigan at di nga siya nagkamali. Nasa di kalayuan sila Mandy. Galit na sumugod si Mandy sa kanila dahil nakikitang di kasama ng mga to si Alrea. Ang di nila alam na sa loob lang to ng ladies room at hinihintay ng tatlo. Hoy, kami bang pinaparinggan ninyo? Kami magnanakaw mas ugali kaya ninyong maghihirap. Duro ni Mandy kala Joanna. Bakit? Totoo naman ah. Kung umasta kayo, kala mo kung sino kayo, pero di naman pala nyo pag-aari. Ginagalaw, pinapakailaman ninyo. Tsaka kahit maghirap kami, di baling magdildil na lang kami ng asin, kaysa kainin ng bagay na hindi naman sa amin. Sagot ni Joanna. Ang kapal ng mukha nyo, mga hampas lupa kayo. Bakit sinong pinagmamalaki nyo? Yung transfer na akala mo sikat kong umasta? Tsaka hindi namin ninakaw yun, binayaran namin. Matapang na sagot ni Mandy. Sa ines ni Alrea, hindi niya natapos ang pagkakakonsentrate sa labas na dumi sana sa kanyang katawan dahil sa ingay sa labas at dinig na dinig ang mga nagtatalo na walang iba kundi ang kanyang mga kaibigan at ang grupo ni Mandy. Tinapos niya na mabilis kahit nabitin ng pag-ira niya dahil gusto niya namang sumabog sa mga oras na yon sa mga narinig sa matalas na dila ni Mandy. Oh well, aanin ko naman ang 100 piso mo. Katumbas ng mga pinitas mong prutas sa mga pananim ko na wala ang aking permiso. Kala ko pa naman natuto na kayo, hindi pa pala. O baka naman gusto mo pang ipagsigawan ko na ikaw na mayaman, na sikat sa school na ito, ay nagawang manguha ng di niya pag-aari dahil sa mayaman ka kaya kahit inyo kunin mo dahil kaya mong bilhin na 100 piso mo. Nakakaawa kayo, ang tataas pa rin ninyo. Sa bagay kasi hindi pa ninyo nasubukang kumain ng talbos ng kamote, isawsaw sa bagoong. Kaya't kung alipustahin mo mga kaibigan ko ay halos hindi na makain ang lumalabas sa bibig mo. O baka gusto mo ako pa mag-toothbrush sa'yo para mabawasan yung lumalabas na baho dyan sa bunganga mo. Galit na sabi ni Alrea. Akmang sasampalin ni Mandy si Alrea nang hawakan itong kamay niya. Kahit langgam at langaw, ayaw ipadapos sa balat ko ng aking mga magulang. Tas ikaw sasampalin mo ko. Mag-isip ka muna girl ng 10 beses bago mo yun ipadapos sa akin. Dahil oras na dumapo ang kamay mo sa balat ko, triple ang balik sa'yo. Ani Alrea at pabalyang binitawan ang kamay ni Mandy. Pabanggang iniwan ito kasama ng kanyang mga kaibigan. Pinagtawanan ng mga nakakakita sila Mandy at halos isumpa na nila si Alrea. Naagaw lang atensyon nila na makarinig sila ng announcement na pinapupunta sa gym lahat ng mag-aaral dahil daw may gustong sabihin ang head ng school. Pagtungo nila ng gym nila, sina Alrea may humarang sa kanilang lalaki. Base sa pananamit, hindi mo naman pag-iisipan ng masamang tao. Miss, pwede ka bang makausap ng boss namin? Tanong nito. Nagtaka si Alrea, napakunot ang noo. Pasensya na po Manong. Pinapatawag po kaming lahat na mag-aaral sa gym. Tsaka hindi ko po kayo kilala.
ani Alrea sa magalang na pananalita. Tauhan ako ni Congressman. Gusto ko sana niyang makausap. My name is Willie Tolentino. Pakilala pa nito. Nagtatanong ang mga mata ni Alrea at nakatingin sa kanya. Kuya, kailan na po kasi kami sa gym ngayon eh. Alanganing sabi ni Alrea at walang nagawa si Willie nang iwan siya ng dalaga. Pumesto sa harapan si Alrea, inukupo ang bakanting silya. May 3 pang bakante at nagunahan pa ang mga estudyanteng okupahin yon para mapalapit sa dalaga. Ngunit nang masilayan ng mga tong 3 magkakaibigan na sina Diana, Joanna at Angel, nag-give way sila. Wala ka napapansin? Oo, pansin ko. Kung dati binubuli tayo ngayon para silang maaamong tupa sa atin. Ladies and gentlemen, pinulong ko kayo ngayong araw na ito dahil may importante akong sasabihin. We need to do some training to handle some situation inside the plane for not expecting trouble of the engines. Dilingid sa kaalaman ninyo na marami sa ngayon na nagka-crash na eroplano and I want you to learn how to handle your fear and your passenger very well and look after the safety. Huminto sandali ito sa pagsasalita at nilibot ang tingin sa mga estudyante. Ladies and gentlemen, you are the pilot. Inside the plane, you are the responsible for the passenger's life. Kaya gumawa kami ng hakbang. We're eager to teach you the proper way without panicking at hindi namin ito magagawa na kami lang. Kaya't nakapanayam kami sa professional pilot from NAIA to give us some briefing and demonstration. And we're happy that the 2 famous young pilot, Captain, accept our invitation. At ang good news, willing silang mag-sponsor sa ating school, but it depends to your attitude and performance. Kaya ako kayo tinipon lahat dito dahil ito ang pinakamalaga. Without your cooperation, para na rin natin sinabi, nasa plato na natin ang isda, tumalon pa. Kaya't sana ipakita natin ng mga estudyante ng MACFA may self-discipline. At ayon na rin sa narinig ko, may kamag-anak dito ang 2 niyang pipitagang piloto na galing na NAIA. And I believe kaya sila mag-sponsor dahil sa kanya. Mahabang turo ng head ng academy na si Pilot Captain Dave Tan. Umingay ang mga estudyante sa gym na yon. Sinabing mapalad ang kamag-anak ng mga to na nag-aaral sa academy. Samantalang tila nilipad ang isip ni Alrea sa lalaking kumausap sa kanya. Iniisip anong pakay sa kanya ng congressman. Di alintana ni Alrea ang bulong-bulungan sa paligid. Di nakatalila si JT at nagtaas ng kamay para magtanong. Sir, ano pong pangalan ng mga pilotong pupunta rito para mapaghanda naman po namin kung bago man pa-welcome? Ani JT. Nakikinig lang sila Mandy at Venk dahil parehong wala sa mood ang dalawa. Si Mandy dahil napahiya na naman. Si Venk dahil sa pakiusap ng ama. Nakangiti si Captain Dave Tan at sinagot ang katanungan ni JT. They are from Alarcon family. Doon lamang naagaw ang atensyon ni Alrea. Nabaling ang mga atensyon ng estudyante sa kanya. Dahil sa hindi siya nakikinig, di niya alam ano ang topic. Ang tumatak lang sa kanyang isipan ay ang huling tinura na nagsasalita dahil sa pagkabanggit ng kanyang apelido. Nagtatakang binalingan ni Alrea ang mga kaibigan. Ngumisi lamang ang mga ito sa kanya. Uy, ano ba? Bakit nabanggit ni Sir yung apelido ko? Pangulit ni Alrea sa mga kaibigan. Miss Alarcon, can you stand up and come in front? Ani Captain Dave Tan. Clueless namang tumayo si Alrea. Tumingin sa mga staff na nasa harapan at sa head ng school na siya nagsasalita. Can you introduce yourself? Nakangiting utos ng head. Nagkibit balikat lang si Alrea at nagtungo sa harapan. Hello everyone. My name is Alrea Gregorio Alarcon from Natividad, Nueva Ecija. Maikling pakilala pa nito. Babalik sana siya sa upuan na magsalita muli si Captain Dave Tan. Miss Alarcon, kaano-ano mo si Pilot Captain Rafaela Gregorio Alarcon at Pilot Captain Ryan Alarcon? Tanong nito sa malawak na pagkakangiti. Bumuntong hininga si Alrea. Kapag dakay nakangiting sinagot ang head. Rafaela Alarcon is my mother and Ryan Alarcon is my uncle. Proud na sagot ni Alrea. Nakanga naman sila JT at tropa ni Mandy. Napasimangot ang tropa ni Mandy dahil lagi nilang may pasabog si Alrea. Kakainis. Feeling star talaga. Bulong ni Mandy. Shh! Pwede ba, Mandy? Tumahimik ka na lang? Naiinis na saway ni JT. O ano, wag kang plastic dyan? Ani Mandy. Hindi ako plastic, alam mo yan. Nagkataon lang na untog na ako sa pakikisama sa inyo. Ewan ko lang kay paring Veng kung di pa nadala dahil kayo lagi ang pahamak sa grupo. Naiinis naman sagot ni JT. Tahimik pa rin si Veng na nakayoko hanggang sa marinig muling magsalita ang head.